Sigarilyas. Last na. Bitin. Hello ka-umami! Isang Thai dish na naman ang ipapakita ko sa inyo for today. At ito ay kakainin natin of course with hilaw na gulay. At itong sitaw ay nakita nyo na po dati sa ating mga minumukbang. At first time kong ipapakita sa inyo ang hilaw na wing bean o sigarilyas. Ayan, opal lang sa amin sa Ilocano. Hilaw po yan, hindi blanch. Ayan. So kakainin po natin ito with kanumchin. Kanumchin is ito pong kanilang rice noodle na super lambot at hindi na kailangan lutuin. Ganito na rin siyang ibinibenta. Gawa po sa rice, kaya hindi na tayo magkakanin. And of course, itong kanilang namya kati. Namya is yung soup at kati ay coconut milk. So niluto po ito sa coconut milk at merong fish balls at ito po ay napakaanghang. And dalawang klase po yung ganito nila. Ito ay South, yung mas maanghang at mas malasa. Southeast of Thailand recipe. At yung dito sa amin naman ay yung medyo sweet na slight lang yung pagka-spicy niya. At itong spicy ang kakainin natin today. So, ibubus lang po natin ganyan sa kanilang kanumchin or rice noodle. Ayan. Ang bango. Meron po itong root finger or finger root. Tama ba? Or lady finger? Finger root. Yung parang luya na mabango. Hindi ko po alam kung merong ganyan sa atin. Asan ang kutsara? And let's eat it. Halu-haluin na natin muna. And usually, meron pa po silang mga iba't ibang gulay pa na kinakain dito. Pwedeng cucumber. Pwede yung napakasarap din yung dahon ng chia seed. Baimeng rat kung tawagin nila dito. Pero wala tayo today. Next time naman natin iyon kakainin. Tikman natin. Ang anghang. Bagay na bagay yung lasa ng gulay. Ayan. Sinisinok na naman tayo. Ibig sabihin super anghang. Bagay po yung mga gulay. Sa kanilang mga sauce. Fishball. At yung sauce po nila, kaya malapot. At yung sauce po nila, kaya malapot ay merong na blender na fish meat. It's either tilapia or hito. Sarap ng meatball. Ang tamis po ng mga gulay dito. Sarap. Ang sarap. Ang anghang. So parehas lang halos yung lasa ng hilaw na ano nga ito, sigarilyas at sitaw. Halos parehas lang po. Manamis na minis. Walang pait, okay? Sigarilyas. Walang pait. Walang pakla. At yung sweetness ng mga gulay ang nakakapagpabawas ng anghang. Kaya po gustong-gusto nilang kinakain with maaanghang.
Ang sarap. And of course, kapag po ibinibenta naman yung mga ganito ay na-slice naman yung mga gulay. Pero syempre, pag nasa bahay, para mas madaling kainin, ayan, sobrang anghang po siya. Ay, buo-buo na lang. Mas umaanghang. Pero ang sarap. Marami po palang nagsasabi na dahil sa mga videos ko na kumakain ng mga hilaw na gulay, sinasabi, ganyan na ba kahirap dyan sa Thailand? Bakit pati hilaw na gulay ay kinakain nyo? Bakit naman napaka patay gutom nyo dyan? Hindi nyo man lang lutuin ang inyong mga gulay. Ano pa? Wala na ba kayong ibang makain dyan sa Thailand? Bakit kinakain nyo ang mga gulay na hindi naman kinakain? Ang sagot po dyan, dahil po, yun ang kultura nila. Ayan, may langaw tayo. At yun nga, marami din concern, hindi daw ba delikado yung mga ini-spray sa mga gulay kapag kinakain ng hilaw. Siguro dahil kinakain ng mga Thai ang mga gulay, bata, matanda, may ngipin man o wala, yung mga pesticides o mga pang-spray na ginagamit po nila ay safe naman, syempre, sa mga tao. Dahil nga, culture na nila yon. At syempre, kailangan pong hugasan natin mabuti. At, sa nagsasabi na lahat na lang ay kinakain dyan sa Thailand, mga damo-damo, dahon-dahon. So, hindi po lahat. Dahil, wait lang, subo ko lang ito. Marami rin tayong mga dahon at gulay na hindi po nila kinakain at hindi nila alam. Katulad ng, may kodigo ako. May kodigo ako. Ito yung mga alam kong gulay dyan sa atin na kinakain natin. Me as Ilocano na hindi po alam dito sa Thailand. Number 1 ang saluyot. Paborito natin yan. Pinaka-healthy yan, saluyot. Wala pong saluyot sa mga Thai market. Pero meron pong saluyot dito sa Thailand. At tinitreat lang nila as damo. Actually, may tanim po ako. Binigay ng ating isang kababayan, si Kanayon ng Team Agustin TV. Ayan, so, pero ang asawa ko ngayon ay kumakain na ng saluyot. Yun, number 1 ang saluyot. Ano pa? Talbos ng kamote. Hindi po nila ginugulay ang talbos ng kamote. Pero, napakarami pong kamote dito. Lahat na yata ng klase ng kamote ay nandito. Pula, purple, brown, pink, dark brown. Ayan, napakarami ng kamote. Pero, hindi nila ginugulay ang talbos. Susunod ay yung talbos ng cassava. Di ba ginugulay sa atin yung sa Bicol, ginagataan. At hindi pa po ako nakatikim noon. Lagi ko lang napapanood sa mga kaibigan ko na nagluluto sila at masarap nga daw. Susunod, laing. Napakasarap na laing. Hindi po nila ginugulay ang talbos o dahon. Pati yung tangkay ng gabi dito sa Thailand. Pero marami po silang gabi at yung laman lang po yung kinakain nila. O yung, yun, yung laman. At ano pa, talbos ng kalabasa. May nakita na ako noon matagal na natalbos na kalabasa sa palengke. Pero hindi nila ginugulay talaga na yung pang-araw-araw na hina-harvest talaga pasadya para kainin at ibenta. Hindi po nila ginugulay. Siguro yung iba, sa mga ibang mga probinsya, alam ang talbos ng kalabasa. Dahil nga once nakakita na ako. Ano pa, malunggay.
Dahon po ng malunggay na napakasustansya at napakasarap. Kaya ako may tanim dahil wala po sa Thailand market ang dahon ng malunggay. Pero may mga taga-probinsya, iba't ibang probinsya din na may kumakain. Pero hindi mo makikita pang araw-araw sa Thai market ang dahon ng malunggay. Ano pa? Alukon. Siguro hindi alam ito ng iba. Pero sa aming mga Ilocano ay nilalagay sa pinakbet, sa munggo at sa dinengdeng o inabraw o sa sinabawang gulay. Ayan. Dahon ng bulaklak ng alukon, yun po yung parang uod na green na pahaba na siguro ganito kahaba na para siyang uod nga na kulay green na napakabango at napakasarap. Pero madulas-dulas siya ng kaunti kapag na-overcook pero napakasarap. Ayun, wala din pong ganon dito sa Thailand. At ano pa? Kardis. Kardis in Ilocano, yung parang patani. Yung kadyos. Ayan. Kadyos. Hindi po nila ginugulay dito. Pero once din, nakakita na rin po ako dito ng kadyos. Ano pa? Patani. Wala din patani dito. Miss na miss ko na ang patani sa pinakbet. Yung buto na napakabango at napakasarap. Wala po dito sa Thailand. Ayan. Ano pa? So, yun lang po yung mga nasa listahan ko. At kung nandito po kayo sa Thailand at may mga gulay kayong namimiss na wala dito sa Thailand na alam natin na hindi nila ginugulay, pa-add na lang po sa ating comment. And let's continue eating. Pati po sa mga prutas ay meron din silang hindi alam na kinakain nating mga Pilipino. Ang sarap. Minsan repolyo din po yung nilalagay dito. O, diba? Hindi na nila kailangan mag-adobo at magpinakbet. At yung ganito pong sabaw, napakaraming klase. Ito yung isang pinakagusto ko na miyakati. At meron silang mga ganitong sabaw na kinakain with this noodle and mga hilaw na gulay na hindi ko pa kayang kainin dahil sa sobrang anghang. Meron silang ganito na sobrang anghang talaga. Ito yung, kung i-rate ko yung anghang nitong kinakain ko ngayon ay nasa 7 na. Meron pa silang mga 10 ganon, hindi ko na kayang kainin. At kapag nagluluto yung biyanan ko, hindi niya na lang inaanghangan para makakain ng lahat. So next time, papakita ko rin at lulutuin yung iba pang mga ganitong sabaw. At kung ano naman yung mga gulay na kasama. Kasi iba't ibang klaseng sabaw sa noodle, iba't ibang klase din po yung mga gulay na maipapares o magmamatch. So hindi ka pwedeng basta-basta kumuha ng talong, ng ano pa, yung mga kinakain namin ng hilaw. Cucumber, puso ng saging, kangkong, hindi pwede. May mga binabagayan po. At ito nga, ang bagay sa sabaw na ito ay itong mga matatabang. At meron pang isa yung gustong-gusto ko, yung medyo sweet na peanut tea, may peanut. Ang kinakain naman doon ay ampalaya with, ampalaya with matching puso ng saging na hilaw. So imagine mo yun yung lasa niya. Pero napakasarap, gustong-gusto ko po. And isusunod natin yung mga yan. At sa recipe po nito, meron na kami na-upload sa YouTube channel. Pero I don't think na pwede nating lutuin dyan sa Pilipinas dahil nga meron po siyang mga ingredient na wala sa atin. Pero ilalagay ko yung link sa comment. Para at least magka-idea kayo kung ano nga yung mga rekado nito. Super healthy din dahil merong fish meat. Yung sabaw niya kaya malapot. At napakaraming Thai spices.
Last na, bitin. So, nung una po, nung bago ako dito, hindi ko gusto ang mga ito, hindi ko kakainin. Matagal din po bago ako natuto. Siguro 1 taon. Bitin. Ang sarap. At may mga buffetan din pong ganito. Ang babayaran mo lang ay yung sabaw at noodle. Unlimited gulay na. Bahala ka na kung anong gulay ang lalagay mo. Grabe, ang sarap. Para super anghang mga kaumami. Ang galing, no? Sana matutunan din natin kainin. Ang hilaw na sitaw sa atin. Bitin siya ka umami. So ito, kaya maganda rin na pag nasa bahay lang ay hindi na kailangan hiwa-hiwain ng gulay dahil nga kapag di natin naubos, pwede nating hugasan at itago ulit sa ref. Anghang. So yan lang mga kaumami, sana ay nagustuhan nyo na naman ang video na ito. At kung ikinatuwa nyo at na-amaze na naman kayo sa pagkain ng hilaw na sigarilyas at sitaw, paki-share naman at baka ikaw naman ang mapili natin na mabibigyan ng GCash for today. Ayan, today is Friday, it's GCash day. Ayan. So, paki-share lang po and maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating mga videos. Na-appreciate ko po lahat ng inyong mga comment. Maraming salamat po. Lalo na sa mga nag-share at laging nanonood. Ayan, maraming salamat po and see you again bukas. Bye!